Sir, pero wala namang issue na nabayaran daw itong mga ex-client, sir. Naku po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Sir, may death threat sila, sir? Normal yan. Sir, haharap Sir, sila. sir, kumpleto kayo? Kasama mo na yung 18? Kasama mo na sila, sir. Kumpleto yan, 18? Kumpleto na kayo, sir. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito na yung resources ng government ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, iyo? Si surveillance na nga nila Alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. Your thoughts in today's Mamaya na lang. coming here. Yung ano na po, initial thoughts lang po, ano po kayo? We are ready to cooperate and provide whatever information they need. But I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the informations. Kasi may sinasabi si Director na 8 daw hindi Marines or 4, no? So we will provide their serial numbers, no? Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Saldico. So we will provide their identification cards signed by Saldico na empleyado sila, no? So mamaya kung ano yung mangyayari, i-feed namin sa inyo. Yung 4 daw sir na hindi naman daw po Marines, kundi driver, bodyguard lang po. Hindi, lahat ng 18 na ito, as we said, 16 were former Marines, 2 were former Philippine Army. Sir, Maliwanag naman yun sa affidavit. ready din po mag-file ng separate na salaysay itong 18 kasi yung sa isang affidavit lang po parang kine-question yun Alam nyo, kaya nga may tinatawag tayong joint affidavit kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Diba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon. Kami, tube, etc. So, specific yun. No? Yung 18 ex-Marines today pupunta. Okay. Pupunta na kami. So yung sinasabi po na correct daw po si Atty. Pascual sa inyo po law firm. What are your thoughts on this? Yeah, correct. Because I am their off counsel. No? Ang off counsel, it means kung may mga cases sila that they need some support or help, I help them out. And also, I farm out cases kasi nag-unwind na ako sa law practice ko So I farm out cases to several lawyers. Sir, yung thoughts nila lang na may mga tao nagsasabi na dapat take with grain of salt yung sinasabi ng Philippine Marines. Pero sa inyong paniwala, you're convinced na totoo yung kanilang mga pahayag? Yes, they don't have anything to profit from accusing people in high position ng kasinungalingan. No? Isipin mo, ordinaryo lang itong mga sundalo na mamamayan and they are accusing people in the highest places of government. Mahirap yun, di ba? Sir, pero wala namang issue na nabayaran daw itong mga ex-client, sir. Naku po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Sir, may death threat sila, sir? Normal yan. Sir, haharap Sir, sila. sir, kumpleto kayo? Kasama mo na yung 18? Kasama mo na sila, sir. Kumpleto yan, 18? Kumpleto na kayo, sir. Okay.
Oo, kasi alam nyo, etong kinakataka ko nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag yung itinuturo? Ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, inland crime to Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat. Yes. Ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Ito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gusto gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun Di ba? Sa investigasyon niya Ang iimbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, ganito yung sinasabi mong proseso kasi, you file a complaint. Nag-aalig ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo, at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kukontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po, yung binabanggit.
Ikaw ang magdefensa, ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo, ito kasinungalingan, ito, walang katotohanan ito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba? Are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad kundi pa namin nakahuni Kong Mike kung ipatatawag nila o hindi. Pwede ba naman yun? Ang pinatawag mo yung nag-complaint? Sinong paano yan? Ay, sorry, partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila Alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabi ng Marine? Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Di ba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabina. Sorry Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sabina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works ang ating sistema. Not only unfair, it's very legally questionable. Number 2, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence,
Lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation. Dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na bang sweldo? Hindi naman ganun eh. Diba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs. Nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yon. Ganun sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sir, kung papatawag kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Sir, dinidingin niyo yung credibility ng 18. May mga pag-uusap ba sa sahanin ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakaw din ba yung pondo doon sa subway? Yan ang dapat investigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit 16 na po? 16 na po ba yung dumating na rin? Yes. Kasi, pag paumanin ninyo, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari nung huli namin, I-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay hindi lang yung buhay nila, pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti si Attorney Levy Baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ng direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga inaakusahan. Yung mga dapat tinuturo, magsalita nun, na ikaw wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Diba? Ikaw, ganito background mo. Hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang. Tinitigil na. Ombudsman pa lang tinitigil na. Sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Sila na ang defense counsels. Sir, for soundbite purposes lang, yung sa issue ng retired general na nag-recruit dito sa 103 bodyguards po, Saldico, and yung mga logs, flight logs daw ng air taxi does not coincide with sa allegations po. Your take on that, sir? Okay, unang-una sa retired generals, hindi naman yun na lumang kwento. Meron na talaga mga retired officials, hindi lang generals, na kasama si Saldico. Kung yung tinasabi ni Attorney Matibag ay may mga sundalong tumutulong sa mga Marines, meron. I'm not allowed to name them. Wala akong karapatan na i-name sila. Pero maraming mga sundalo na sympathetic sa mga sundalong to. Pangalawa dun sa air taxi, kanina kasi narinig ko kay Attorney Levy, again, he will be the one to explain. Ang sinasabi niya, may ganun talaga. May ganun na nangyari, pero yung time frame na sinasabing panahon, hindi pasok dun sa investigasyon. So, Attorney Levy will explain that, pero katulad na sinabi ko, ang hirap baliktarin, ang hirap pasinungalingan ang mga taong nagsasabi ng totoo. Kahit bali-baliktarin ninyo yung kwento, tanongin ninyo kung sinong tao, kailan inabutan, anong sirkumstansya, sinong nandun, anong nakita nila.
walang kagatol-gatol, walang pagdadalawang isip doon sa pananalita nila kung ano mga pangyaring to. Sir, upon talking to the Marines, yung regarding the retired general, yung na nag-recruit ng 103, si General Sodusta po ba yun? Ayoko na magsalita tungkol doon dahil hindi ko particularly alam kung ano yung nire-refer ng NBI tungkol doon eh. May idadagdag lang ako, last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, habang kami ay nagbabalitaktakan dun sa loob, na mayroon palang natanggap si Attorney Levy Baligod na isang letter pa mula sa ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto ring interviewin yung mga 18 Marines. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Eh, di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na ngayon source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Yung pala yung, insistence ni Attorney Levy kanina, Yes, oo. sorry. Sabi niya, ano ba talaga, because I also have a letter Nakita yung sa akin eh. from the ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang, ano to, you cannot do that no, at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Litigation yun. yes. Ano, invitation, subpoena? Letter daw. Letter lang, letter. Kailan sila pinapaharap? Eh, hindi ko na sasabihin, hayaan nyo na si Attorney Baligod. That's not for me to share. So sa inyo po maniwala, hindi ko alam. Kailangan ito sa NBI kung meron sa ombudsman. Useless ito eh. Useless. Oh, I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan dito. Pero this is useless. Not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga namang hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Attorney Topacio doon. Pero yung NBI po ang unang nagpadala sa Oo. So, aaabot din sila sa ombudsman. Hindi ko alam kay Attorney Baligod. That's for him to answer. Ang akin lang, libanagin ko sa mga kaibigan natin. Ako galing din po ako sa NBI nung panahon ni Mayor Lim. Di ba nag-NBI siya bago siya naging mayor? I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Salamat. Hindi daw lahat nagsilbi kay Zaldico. Wala naman problema doon eh. Dahil kasi may mga security na kay Saldico, nasa asawa, nasa mga anak, nasa mga lugar. Pero hindi naman immaterial yun because ang importante yung delivery ng pera. Lahat kasi sila iniikot-ikot sa delivery ng pera. Sir, ano yung nakalagay sa letter? Ba't sila pinapapunta ng ombudsman para din ma-establish yung kanilang credibility? Wala, hindi ko nakita eh. Nabanggit lang ni Attorney Levy. Baka papameriendahin. Pero wala naman nabanggit. I know, basta ang sabi lang ni Attorney Levy, yun nga, there are two invitations. So I'd like to be clarified because there are two bodies involved. And there might be a duplication and in fact, conflicting. Baka magka-conflict sa investigation and there will be a problem. Salamat po. Thank you po. Thank you po.